makarating sila doon ay halos papalubog na ang araw kaya medyo maliwanag pa. Sa kalangitan ay lumitaw ang kulay pula ng langit na may halong kulay orange at mukhang napaka-perfect na isang tinta ng pinta na kung saan ay talaga namang napakaganda. Pagkababa niya ng kotse kagad siyang napatingala at masayang tinitigan ang paglubog ng araw. Ang ganda, hindi niya napigilang may bulalas, sumabay pa ang ihip ng hangin. Napakaganda ng tanawin pero napakabigat ng pakaramdam niya. Sobrang bigat at pagkatapos ay napatitig sa mga stall na naroon kung saan nagsimula ang lahat. Dahil dito'y napasabi niya na siguro ito nga talagang pinaka-perpektong lugar para matapos na rin ang lahat. Carter, bumalik ka ba dito pagkatapos ng graduation? Biglang tanong niya dito. Mabilis naman na umiling si Carter na nakatayo sa tabi niya at nakasandal sa kotse katulad niya. Wala akong oras para bumalik pa dito pagkatapos ng graduation. Maliban na lang noong niyaya mo ko nito. Mabilis na sagot nito sa kanya. Ilang sandali pa na hindi siya sumagot kaya bigla na naman niyang narinig ang tinig nito. Pagkatapos nito, babalik ka pa ba dito? Tanong nito sa kanya. Agad naman siyang tumango dito. Oo naman, pupunta ako dito taon-taon o kaya kapag may oras ako. Sagot niya rito. Agad namang napalingon sa kanya si Carter habang salubong ang kilay. Bakit naman? Hindi niya maiwasang ma-curious bigla. Ano naman ang dahilan kung bakit ito babalik doon? Agad namang ngumiti si Jocelyn at lumingon kay Carter at pagkatapos tumitig sa mga mata nito. Dahil marami akong masayang alaala na hindi makakalimutan sa lugar na to. Mabilis na sagot niya dito. Bahagyang natigilan si Carter nang marinig niya ang sinabi nito. Masayang alaala? Sa mga sandaling yun ay unang pumasok sa isip ni Carter ay ang siya. Ang lalaking iniibig nito sa loob ng 10 taon at patuloy na minamahal hanggang sa mga oras na yon. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magtanong dito, ngunit sa huli hindi niya nagawang isa boses ang tanong niya sana dito. Sa totoo lang ay natakot siya. Natatakot siyang makumpirmang hinala niya dahil baka mabaliw siya sa sobrang inggit sa lalaking yon. Mas mainam na rin yun na hindi niya malaman dahil kahit papaano ay mas magaan yung sakit kisa kapag nalaman pa niya. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Carter kay Jocelyn at pilit na binagong paksa ng kanilang usapan. Agad naman na nagturo si Jocelyn na tinuro nito isang stall ng pares. Gusto kong kumain ng pares. Ikaw, anong gusto mo? Tanong naman ito sa kanya pagkatapos. Yun na lang din siguro. Mabilis na sagot niya dito dahil wala na rin naman siyang maiisip kung anong kakainin niya ng mga oras na yon. Sige, sabi nito at pagkatapos sabay na silang naglakad papunta doon. Dahil nga patukang pares na yon ay maraming taong kumakain sa loob ng stall. Mabuti na lamang at malaki-laki ang lugar kaya meron pa rin naman silang maupuan. Nakahanap sila ng pwesto nila sa may tabi ng bintana at pagkatapos ay mabilis na umupo. Ilang sandali pa nga ay may dumating na isang waiter at kinuhang order nila. Gusto ko ng pares at ng pansit at saka tong beef tapa. Sabi ni Jocelyn sa waiter at kagad naman tong inilista ang order niya at pagkatapos nilingin ni Jocelyn si Carter. Ikaw, anong order mo? Katulad na lang din ang sayo. Mabilis naman nasagot nito at bahagya siyang natigilan ng mga sandaling iyon. Bakit parang napakalandi ng boses nito nang sagutin siya nito? Bago pa man siya makasagot dito, bigla na lamang siyang nakarinig ng tinig mula sa tabi nilang mesa at sinabi ng babae na, gusto ko lang naman tikman ang kung maanghang talaga, sabi ng isang dalaga sa kasama nito at mukhang boyfriend nito. Sabi ko naman kasi sa'yo hindi mo kaya yan kasi napakaanghang. Eto na lang sa'yo. Sabi naman ng lalaki dito at napapawat naman ang babae at pagkatapos mabilis na ngumiti dito. Habang tinitingnan niya mga ito ay hindi niya maiwasang napaka-cute naman ng mga ito. Habang nakikinig pa sa lambingan ng mga ito ay hindi niya maiwasang hindi mapangiti. Sigurado siya na napakatamis ng pagsasama ng mga ito dahil sa ugali nilang isa't isa. Kung ang nagaganap lang sa pagitan nilang dalawa ay puro lang pagpapanggap ay walang pag-ibig doon at masasabi niya na sobrang nainggit siya sa mga ito. Kung pwede lang sana siyang bumalik sa umpisa. Naalala niya tuloy bigla nung mga panahong nag-aaral pa siya sa City High. Sa isip niya ay napakasimple lang ng pag-ibig at napakasimple lang din ang gusto niya noon. Ibinalik niya ang tingin niya kay Carter at marahang nagtanong. Sigurado ka ba na gusto mo talagang katulad ng in-order ko? Paniniguro daw niya dong tanong dito. Agad naman tong tumango sa kanya pero naisip niya na mukhang hindi nito nakuha ang ibig niyang sabihin sa totoo lang. Pero alam kong hindi ka sanay kumain ng mga ganong klaseng pagkain, sabi niya dito. Gusto ko nga yun, pagpupumilit nito sa kanya
At dahil doon ay wala na lang din siyang nagawa kung hindi hayaan tong umorder na katulad din ng sa kanya. Pagkalabas nila ng stall na yon ay madilim na at napakarami ng mga bituin sa kalangitan. Ilang sandali pa ay bigla na lamang napatingin si Jocelyn sa gate ng City High at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkamiss sa dati niyang school. Sobrang nakakamiss naman ng pumasok sa loob, sabi niya. Hintayin mo ko, sabi ni Carter bigla at pagkatapos sumunod na sandali ay nakita niya tumatakbo na ito patungo sa gate ng school at pagkatapos lumapit sa guard na nakabantay doon. Ilang sandali pa nga'y bumalik ito na humihingal habang may ngiti sa mga labi nito. Pwede raw tayong pumasok sa loob at mamasyal, sabi nito sa kanya na naghahabol pa rin ng hininga. Dahil sa sinabi nito ay bigla siyang nagulat at hindi kaagad nakapagsalita. Maya-maya pa nga'y nakabawi rin siya at nakuhang ibuka ang kanyang bibig. Pumayag si Manong Guard. Hindi makapaniwalang tanong ni Jocelyn dito. Isa pa'y alam niya na napakahigpit ng pagbabantay ng mga guard doon at hindi basta-bastang makakapasok ang mga outsider, lalo na't hindi naman sila nag-aaral pa doon. Sa totoo lang nga, ilang beses na niyang sinubukang makapasok ulit doon, ngunit lagi na lamang siyang pinipigilan ng mga guard kaya hindi siya nakakapasok sa loob. Ngayon nga'y pwede ka nang makapasok ulit, masayang sabi ni Carter sa kanya. Kaya nga lang baka kailangan kong hawakan na munang kamay mo at sabay tayong pumasok sa loob. Dagdag nitong sabi sa kanya na ikinataas ng kilay niya dahil sa sinabi nito sa kanya. At bakit naman? Hindi niya maiwasang itanong dito. Dahil tumigil si Carter at ilang sandali munang lumipas bago tumuling nagsalita. Sinabi ko kasi sa kanila na alumni tayong dalawa at dito tayo nakitang dalawa. 10 taon na nakakaraan at ngayon ay anibersaryo ng kasal natin. At namimiss mo nang pumasok ulit sa loob at mamamasyal. At nangako ako sa kanila na lalabas din tayo pagkatapos ng 1 oras. Mahabang paliwanag nito sa kanya. At syempre, ibibili ko sila ng tig-isa nilang kahan ng sigarilyo. Pangsuhol ba? Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Matapos niyang marinig ang sinabi nito ay hindi maiwasan ni Jocelyn na makaramdam na matinding kasiyahan. Masaya talaga siya na sa mga oras na yon ay pwede na siyang pumasok ulit doon. Sigurado ka ba na okay lang na nagsinungaling ka? Tanong niya dito. Agad naman na napabuntong hininga si Carter at pagkatapos mabilis na sumagot sa kanya. Well, totoo naman ang ilan sa sinabi ko at hindi lahat ay kasinungalingan. Mabilis din namang sagot nito sa kanya. Nang marinig niya ang sagot nito, bigla na lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso bigla. Napalunok pa siya nang wala sa oras. Hindi kaya alam na nito ang totoo? Alam na kaya nito ang totoo na doon sila unang nagkakilala. Agad niyang tinignan ito at pagkatapos ay nagtanong. Alam mo ba? Alam ang alin? Tanong nito sa kanya na sumalubong ang mga kilay. Ano kasi? Sabi niya at halos hindi niya maituloy-tuloy ang sinasabi niya hanggang sa tuluyan na nga yun niyang naituloy ang sinasabi niya. Ngunit bago yun ay lumunok muna siya at huminga ng malalim. Naalala mo ba noong unang beses tayong nakita? Yung unang pagkakataon? Tanong niya dito. Agad namang napakunot ang noon nito at pagkatapos ay sadali napaisip at pagkatapos ay sumagot. Hindi ba ang unang beses ng pagkikita natin ay noong dinala mo ang porselas na binigay ni Lolo sa nanay mo? Tanong nito sa kanya. Sa gitna ng madilim na gabi ay tahimik na napailing si Jocelyn. Hindi nga talaga nito maalala. Nakalimutan na nitong unang beses na nakita sila. O diba, hindi ko nakalimutan. Sabi pa nito sa kanya, ngunit muli lang siyang umiling ulit. Hindi, mali ka, mali ang naalala mo. Sagot niya rito at mabilis na naglakad at nilampasan ito. Dahil nga hindi na niya ito maalala ay wala nang saysay pa para ipaalala pa dito yon. Dahil nga mas nauna na siyang maglakad ay hinabol na lamang siya ni Carter. At nang malapit na sila sa gate ng school at mabilis nitong hinawakan ang kamay niya, hanggang sa makapasok na sila sa loob ay hindi pa rin ito binibitawan ng kamay niya. Ilang sandali pa ngay mabilis siya nitong tinanong. Saan mo gustong pumunta? Tanong nito sa kanya. Sa may open space, mabilis na sagot niya dito. Sa pagkakataong iyon, ang kanyang sagot ay mas direkta kaysa kanina at hindi masyadong pinag-iisipan pa ang sagot niya. Sa pagkakataong ito, direktang naging sagot ni Jocelyn dahil sa open space niya ito unang nakita sa totoo lang. Nang maglakad sila papuntang open space ay nakaramdam ng kasiyahan si Jocelyn. Makalipas ang 10 taon, ang open space ay katulad pa rin noon at wala pa ring pagbabago. Sa nakalipas na mga taon ay napakaraming pagbabago sa school mismo katulad ng mga pader, maging ang cafeteria ay nagbago na rin, ngunit ang open space ay nanatiling ganun pa rin talaga. Pagkatayo niya doon at tumanaw sa malawak na
Open space ay para bang umalon ang mga alaala ng mga nakaraan sa kanyang isipan. Katulad ng mga nasa pelikula, bawat eksena, bawat minuto't segundo ay malinaw niyang naalala ang lahat. Bigla tuloy niyang naramdaman na para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Napakabilis ng paglipas ng panahon at 10 taon nang kaagad ang lumipas. 10 taon na niyang kilala si Carter at hindi lang basta kilala, kundi 10 taon na niya itong minamahal. Ilang sandali pa nga ibigla na lamang niya naramdaman ang pagdulas ng isang patak na luha sa kanyang mga mata nang hindi niya namamalayan. Tahimik niyang itinaas ang kanyang kamay upang punasan ito. Samantala kahit na ganong kabilis nitong pinunasan ang luha nito ay nakita pa rin ito ni Carter. Sa mga sandaling iyon ay patuloy na kumikirot ang kanyang puso. Sobrang nahihirapan siya nakikita niya itong ganito. Bigla niyang naalala ang sinabi niya kanina na mukhang may soft spot siya dito at doon niya rin naalala ang sagot nito na doon naganap ang mga masasayang alaala nito. Bigla tuloy siyang napatanong sa kanyang isip kung sobrang saya ba niya dahil sa lalaking nasa puso nito ng 10 taon. Dahil ba sa lalaking yon kaya sobrang pagpapahalaga nito sa paaralang iyon. Ganun ba talaga to kaimportante dito? Dahil sa pag-iisip ng tungkol dito ay mas hindi pa siya naging komportable lalo. Pero ng mga oras na yon ay hindi na nga niya nakayang pigilan pa ang sarili niya at mabilis na nilingon ito at nagtanong dito. Dahil ba sa kanya? Mahinang tanong niya dito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jocelyn dito. At bahagya pang magkasalubong ang kilay dahil sa pagkalito nang lingunin siya nito. Sabi mo kanina, dito naganap ang pinakamaganda at pinakamasayang mga alaala mo, hindi ba? Dahil ba sa lalaking yon? Ang lalaking mahal mo na sa loob ng 10 taon. Lakas loob niyang tanong dito. Matapos niyang marinig ang tanong ni Carter, ay kaagad na tumalikod si Jocelyn at nagliwanag ang mga mata. At pagkatapos ay mahinang nagtanong dito. Gusto mo ba talagang sagutin kong tanong mo? Tanong niya at pagkatapos nilingon to. Oo, kasabay ng pagtango nito. Napatango din naman si Jocelyn at pagkatapos mahinang sumagot. Tama ka, dahil nga sa kanya. Bagamat naisip niya na ito ang magiging sagot nito, ngunit sa sandaling marinig niya ito ng personal, ay hindi pa rin siya komportable, lalong-lalo ng puso niya. Pakiramdam niya ay may sumasakal sa leeg niya at halos hindi siya makahinga. Pwede mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa kanya? Tanong niya dito, tiniis niya ang sakit na gumuguhit sa dibdib niya. Habang nagtatanong dito, itinaas ni Jocelyn ang kanyang ulot tumingin sa mga mata nito. Gusto mong marinig? Takang tanong nito sa kanya. Mabilis naman siyang tumango. Para nag-aalangan si Jocelyn sabihin dito tungkol sa lalaking yon. Nagsimula siyang maglakad at nakasunod to sa kanya. Dito ko siya unang nakita, sa parteng ito ng open space. Tumigil siya at pagkatapos bahagyang ngumiti nang maalala niyang pagkakataong yon. Freshman pa lang ako noon at bigla na lamang akong nahimatay. Dagdag niya. Nang magkamalay siya ay halos hindi niya pa naintindihan ng lahat na nangyayari pero para siyang inuugi na unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata at doon niya napansin na karga-karga pala siya na kung sino at itinatakbo patungo sa infirmary ng school. Nang makarating sila doon, ikagad siyang tinignan ng doktor doon. Bago to umalis ay napagsalamat siya dito at sinabihan niya dito na magpahinga siya bago umalis doon. Hindi niya itinatanong kung anong pangalan at natandaan niya na lamang ay gwapong mukha nito. Nang maalala niya yun ay napuno ng lungkot ang kanyang puso. Kung hindi siya nahimatay ng araw na yun ay baka hindi niya ito nakilala. Samantala nang marinig naman ni Carter ang kwento nito, doon niya nalaman kung bakit ito minahal ang lalaking yon. Mas nanikip pa lalo ang dibdib niya. Nalaman mo bang pangalan niya? Tanong ni Carter dito kahit na pinipigilan niyang pagdaloy ng sakit sa puso niya. Mabilis na tumango si Jocelyn at bahagyang ngumiti. Nang pumunta siya sa gym upang manood ng graduation, doon niya ito muling nakita kung saan itong nagbigay ng talumpati dahil gumrado ito ng mayroong pinakamataasang marka. Doon niya nalaman ang pangalan nito at mula sa malayo nalaman na niya kaagad na ito ang taong nagligtas sa kanya nung araw na yon. Napakatalino niya, sikat din siya sa campus noon at lalong-lalo na sa mga babae. Sabi niya dito, sobrang nagustuhan ko talaga siya nung una kita ko sa kanya at hindi sinasadyang tumibok ang batang puso ko pero... Nagbaba ng boses si Jocelyn. Nung mga panahong yon, hindi niya ako kilala. Nung malaman ko na ganun siya katalino mas ginalingan ko pang mag-aral dahil iniisip ko, balang araw magiging katulad ko siya at baka sakali makapag-aral ako sa school na pinasukan niya. Para kahit papano nakikita ko pa rin siya dahil gusto ko talaga siyang makita palagi. Dagdag pa niya sabi dito. Pero kahit na hindi niya ako kilala ay masaya pa rin ako.
Dahil basta makita ko lang siya ay masaya na ako. Pagkatapos niya magsalita ay may isang ngiti siyang nakapaskil sa sulok ng mga labi niya, kasabay ng pag-ihip ng panggabing simoy ng hangin. Bagamat 10 taon nang lumipas. Simula ng araw na yun ay nauwi pa rin sa paghihiwalay ang relasyon nilang dalawa. Pagkatapos na sabihin ang mga yun ay napansin niyang tumalikod si Carter at nag-umpisang maglakad at iniwan siya. Nang mga oras na yon, hindi na kaya pang matagalan ni Carter na makinig sa kwento ni Jocelyn kung gaano nito kamahal ang lalaking yun. Sobrang nasasaktan siya. Agad na napatingin si Jocelyn sa likod ni Carter. Hindi pa naman to nakakalayo sa kanya dahil nakakailang hakbang pa lamang ito at pagkatapos ay malakas na nagsalita. Carter, gusto mo bang malaman kung sino siya? Tanong niya dito. Agad na nalamig ang katawan ni Carter nang marinig niyang sinabi ni Jocelyn at pagkatapos napayuko ang mga kamay. Napatigil din siya sa kanyang paglalakad. Sa puntong yun doon na siya naabutan ni Jocelyn. Nilingon niya ito ng malamig ang mga mata. Hindi ko gustong malaman. Mabilis na sabi niya dito. Ayaw niyang marinig kung sinong lalaking yon. Nang marinig naman niya ang pagtanggi ni Carter ay kaagad na namutla si Jocelyn. Kung kailan nagkaroon na siya ng lakas ng loob na sabihin dito kung sinong lalaking mahal niya ay ito naman ang tumanggi. Ayaw mo ba talagang malaman? Kagatlabi niyang tanong dito. Carter, paano kung sabihin ko sa'yo na? Bago pa man matapos ni Jocelyn ang sasabihin nito ay mabilis siyang gumalaw at tinakpan ang bibig nito. Sinabi kong ayaw ko marinig. Malamig na sabi niya rito. Ayaw kong malaman kung sinong lalaking mahal mo, Jocelyn. May himig na galit ang kanyang tinig. Ilang segundo pa ang lumipas. Bago niya tuluyang binitawan ng mga labi nito. Ganun ba? Sabi niya rito at napangiti ng malungkot na tuluyan siya nitong binitawan. Ayaw nga naman itong marinig kaya bakit niya pa ba ipagpipilitan? Kung kailan pa naman niya naipon ang lakas ng loob niyang sabihin dito pero ayaw nitong marinig. Pakiramdam niya ay para siyang napahiya. Sige, mahinang sabi niya dito. Ilang sandali pang ay bigla na lamang niyang narinig muli ang tinig nito. Tara na, ihatid na kita sa bahay. Nang marinig nito ay napangiti siya ng mapait. May bahay ba siya? Mula nang maghiwalay sila ay wala na siyang matatawag pang bahay. Lumabas na sila at sumakay ng kotse. Pareho silang tahimik sa buong biyahe at tangi ang musika lamang ang naririnig sa loob. Sa kanya lang narinig muli ang tinig nito na huminto na ng tuluyan ng kotse. Nandito na tayo. Mabilis na sabi nito sa kanya. Tahimik na bumaba ng kotse si Jocelyn at pumasok ng bahay. Dumiretso siya kaagad sa second floor. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at bilis na inilabas ang kanyang maleta at nagsimulang mag-empake. Hindi naman marami ang mga gamit niya kaya mabilis din siyang natapos. Samantalay kaagad nang kumirot ang puso ni Carter na makita niyang maletang nakapatong sa ibabaw ng kama. Oo nga pala, hiwalay na nga pala sila at aalis na ito ng tuluyan sa bahay niya at hindi na ito titira pa doon mula sa araw na yon. Tila biglang may bumara sa lalamunan niya dahil dito at dahan-dahang lumapit si Jocelyn at hinawakan ang baraso nito. Huwag ka na munang umalis, sabi niya rito. Agad namang lumingon sa kanya si Jocelyn at punong-puno ng kalituhan ang mukha. Maliban sa tatay mo, wala ka ng kamag-anak dito at isa pa, hindi ka pa nakakapasok sa trabaho mo. Ayusin mo munang tinitirhan mo bago ka umalis. Sabi niya rito. Isa pa, sanay ka sa kwartong ito dahil halos ilang taon ka rin dito natulog. Sa kabilang silid na muna ako matutulog at pinapangako ko sa'yo na hindi kita guguluhin. Salamat na lang pero hindi mo na ako kailangang alalahanin pa. Malapit na ako mag-umpisa sa trabaho ko. Mabilis naman na sagot niya dito. Isa pa, sa kung tirahan naman makikitira na muna ako kay Olga sa ngayon. Nang marinig ni Carter ang sinagot nito sa kanya ay kaagad na kumunot ang kanyang noo. Titira ka kasama ni Olga? Tanong niya rito. Agad naman tumango sa kanya. Magkababata kami ni Olga kaya alam ko hindi niya ako ipagtatabuyan. Mabilis namang sagot nito sa kanya. Napatikim si Carter nang wala sa oras at pilit na nag-iisip. Pero si Olga at si Tommy ay magkasintahan. Alam mo naman yun, hindi ba? Kung makikitira ka sa kanya, hindi ba makakaistorbo ka sa kanila? Tanong niya rito. Umaasa siya na kapag sinabi niya yun na hindi na muna to aalis ng bahay niya. Hindi niya inaasahan pero mabilis na tumango si Jocelyn sa kanya. Tama ka, pero mga ilang araw lang naman dahil pagkatapos kong makahanap ng bagong tutuluyan ay lilipat din naman ako. Agad niyang sabi dito pero dahil sa sagot nito ay mukhang wala na siyang ibang choice kundi sabihin ang nasa utak niya. Pero pwede ka pa rin namang tumira dito hanggat gusto mo, walang problema sa akin. Sabi niya rito ngunit mabilis na umiling si Jocelyn. Hindi na tama pa na sa isang bahay pa rin tayo nakatira since hiwalay na tayo. Sabi ni Jocelyn dito.
Isa pa, paano na lamang kung magkakaroon na tayo ng kanya-kanya na tayong kasintahan? Hindi mo madadala dito at hindi ko rin madadala dito dahil nandito ka, hindi ba? Kaya mas maganda na lang na malaya tayong nakakagalaw. Mabilis na sabi niya rito. Kasintahan? Tanong ni Carter kaagad dito. Balang araw ay magkakaroon to ng kasintahan? Sa pagkaisip niya ng tungkol dito biglang nagpanik ang kanyang puso nang wala sa oras. Paano nga bang hindi niya naiisip yun? Natitiyak niya na marami ang magkakandara pa dito lalo na't napakaganda naman nito talaga. Pero sa pag-iisip niya na magkakaroon to ng boyfriend ay para bang mababaliw siya sa selos. Ilang sandali pa hindi napigilan ni Jocelyn na magtanong dito. Hindi ba 10 taon mo nang mahal ang lalaking sinasabi mo? Bakit ayaw mong gumawa ng paraan para hanapin siya? Tanong niya dito. Agad siyang umiling dito. Hindi na kailangan, sagot niya dito. Pagkatapos nito hindi na siya napigilan pa ni Carter na umalis. Ni magpahatid, hindi na niya ginawa at nagabang na lamang siya ng masasakyan niya sa labas. Sa halip na pumunta kay Olga ay nagtungo na lamang siya sa isang hotel at doon siya nag-check-in ng pang-isang gabi. Kinabukasan ay kaagad siyang nakapaghanap ng bago niyang malilipatan kung saan ay 20 minuto malapit sa papasukan niyang ospital. Ginugol niyang maghapon niya sa paghiga dahil pakaramdam niya pagod na pagod siya dahil na rin siguro sa matinding stress at lungkot niya. Kinabukasan pumasok na siya sa ospital at naging smooth naman ang unang araw niya. Marami siya kagad nakilala doon at naging kaibigan niya pa ang isa na si Kendra. Nang matapos ang shift niya, kagad siyang nag-abang ng masasakyan niya na hindi sinasadyang madaanan siya ni George. Agad doon tumigil sa tapat niya at dali-daling bumaba. Jocelyn! Bati nito sa kanya. Agad naman siyang ngumiti nang makita niya to. Ilang sandali pang itinignan siya nito mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay mas lalong lumawak pang ngiti. Mukhang nag-uumpisa ka na yata sa pasok mo, sabi nito sa kanya. Agad naman siyang tumango. Ah, oo, kakaumpisa ko lang. Mabilis naman niyang sagot dito. Gumagabi na, may sundo ka ba? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Ha? Wala. Mabilis na sagot niya rito at muling ngumiti. Halika, ihahatid na kita, sabi nito sa kanya. Dahil nga sa ilang minuto na rin siyang naghahantay ng masasakyan niya, ay hindi na nga siya tumanggi pa. Bago pa man mapaandar ni George, ang kotse ay mabilis niyang sinabi rito na hindi siya sa bahay ni Carter nakatira at sa isang apartment ilang kanto lang ang layo mula sa ospital. Mabilis naman itong tumango at pagkatapos hindi na nagtanong kung bakit dahil kaagad niya itong tinanong kung kamusta naman ang mga naging mission nito at masaya naman itong nagkwento sa kanya. Pagkahatid sa kanya nito ay pinilit niya itong bumaba, ngunit tumanggi ito dahil may lakad pa raw ito. Hinanti ni Jocelyn makaalis na muna si George bago siya tuluyang makapasok sa loob ng bahay. Samantala, ilang metro mula doon ay napakuyom naman ang kamay ni Carter habang pinapanood ang eksenang yon. Sa katunayan ay susunduin niya sana si Jocelyn ngunit bago pa man siya makarating ay nakita na niya sumakay na ito sa kotse ni George na may malawak na ngiti kung saan ay halos mabaliw siya sa matinding selos. Halos ilang oras muna siyang tumambay sa labas ng apartment ni Jocelyn bago niya napagpasyahang umalis. Ayaw niyang magpakita na muna dito dahil alam niya na iiwasan lamang siya nito. Hanggang kailan kaya magtitikisan ng tunay na nararamdaman si Jocelyn at Carter? Ngayong hiwalay na sila, wala na bang pag-asang magkabalikan ang dalawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.